Ngayon, pag-uusapan natin ang tinatawag na trial by publicity. Attorney, may sinasabi po ba ang batas natin tungkol sa trial by publicity? Direktang sinasabi ang batas, wala naman. Kaya lang may mga batas tayo na parang tumutungo ang direksyon at pinapahiwatig na kinakailangan iyon sa mga bawat trial o paglilitis na ginagawa ng korte. Kaya, kasi alam mo, sino ba talaga ang naghuhusga ng tao? Sino ba talaga ang nagpapakulong? Sino ba ang naghahatol? Di ba ang huwes? Yes. At ang huwes ay tao lamang. Itong sinasabing trial by publicity, para hindi maapektuhan ang naghuhusga, ang huwes o maestrado sa kanyang pagpapasya. Kasi nga, kung ang huwes ay nakikinig sa kanyang sala o sa kanyang korte ng mga ebidensya at pagkatapos tuwing umaga, tuwing gabi, tuwing hapon, nakakarinig siya ng mga iba't ibang mga balita, opinyon, kuro-kuro o kaya yung pananaw ng kahit na nakakadami ng mga tao, baka lang maapektuhan siya. Kaya Sa iyan atin ang kasi- pinagbabawal. Sa atin kasi, attorney, wala tayong jury system, kaya yung talagang yung huwes talaga. Oo. Pero sa ibang bansa na merong jury system, ganun din po, di ba? Bawal sila basa ng newspaper, bawal sila manood ng Totoo yan. news corresponding to Oo. their case, di ba? Yes. Pero in this case, paano po ba maiiwasan yung trial by publicity? Publicity. Publicly, parang kinondemn na sila ng ating Pangulo. Oo. No one, our highest leader. Alam mo, Grace, sa larangan ng mga pagpaparatang o sa larangan ng pag-aakusa, siyempre, may nag-uusig at may nagde-defend, di ba? Ang gobyerno, ang trabaho nila, mag-usig sa mga ayon sa kanila, ayon sa ebidensya, ay gumawa ng pagkakasala. At ang mga nagde-defend naman, siyempre, ng tungkulin nila, idepensahan ang mga akusado. At isa pa, sinasabi rin ng batas natin, ito ang mga konsiderasyon, na ang isang pampublikong tao, ang lingkod bayan, ang government, kahit ng mga artista, kahit ng mga celebrity, iba ang antas nila kesa antas ng mga ordinaryong tao. Kung ang pinag-uusapan ay ang mga pagpupuna. So lalong-lalo na ang mga government officials. Sabi nga ng ating Korte Suprema, they live in a glass tower. Talaga tayo mga mamamayan, lusutan ang ating pwedeng pagbatiko sa kanila. Kahit na humantong sa kanilang mga private lives. Diyan lang natin nakikita kasi kung merong kabuktutan. Kaya there is a certain leeway in terms of accusation or pagpaparatang sa mga lingkod bayan. At siyempre, tinitignan rin natin dito ang higher public interest na involved. Kasi nga, kung droga yan o ang laking panganib sa bayan, siyempre bilang presidente, meron siyang trabaho na pangalagaan ito. Pero pupunta tayo rin dun sa rights ng ma-accuse. Presumed innocent until proven guilty. Dapat i-informin siya ng kanyang mga ginawa ng isang korte. At siyempre, dapat may karapatan siyang maharap ang mga nag-aakusa sa kanya o nagbibintang sa kanya. Iyan naman ang mga counterpart na karapatan ng mga akusado. Pero, ang sabi nga natin, ang korte, kung talagang mahusay ang mahistrado, kung talagang mahusay ang judge, kung talagang sapat ang pagpipili natin sa West, dapat hindi talaga siya maapektuhan ng publicity. I see. Dapat he base his decision on the evidence. Ayan. Attorney, pagsabihin natin mga artista or mga government officials natin, naririnig natin yung gag order. Right. Lalong-lalo na nung election, marami tayong naririnig na ganito. Kung ano-ano kasi Correct. mga rumors na lumalabas. Oo. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, presidente po natin. Oo. Pwede po ba siyang I-gag order. gag order? Well, alam mo naman, hindi lang presidente ang issue dito, kundi ang press. Pati yung press. Kasi ang nagkakalat ng balita at ang nagkakalat at nagmumudmod ng mga opinyon ay ang dyaryo, ang telebisyon, ang radyo. Pero tayo nagbabalita lamang. Kaya nga may publicity, nagbabalita lamang tayo. So iyan ang tension yan. Trial by publicity versus freedom of the press. At saka freedom of speech.
Kaya nga sabi nga sa ating, ang tension kasi, sabi nga sa ating jurisprudence, makikitil mo lang o malilimitahan mo lang ang karapatan ng isang tao, lalo na ang press, magayag kung merong clear and present danger na panganib sa buong bansa. So ang huwes, kung magagag order na ganyan, teka muna, babagsak na ba ang Pilipinas kung hindi ko i-issue ang gag order? Kaya alam mo, Grace, sa US, napaka-jealous nila sa karapatan ng press at saka sa karapatan maglayag. Halos lahat ng gag order, hindi naman halos lahat, pero madaming gag order na nare-render unconstitutional. Kasi bilang mga mamamayan, meron rin tayong karapatan makita, marinig, ma-evaluate ang mga pangyayari ng mga akusasyon. Pero sabihin natin, kapag napatunayang hindi totoo ang mga akusasyon ng presidente po natin sa limang general, ang kaso dito pwedeng libel. Libel. Or even something more serious. Yes, kaya meron din naman remedyo ang mga naakusahan na lumabas na mali pala. Libel, perjury, nandoon naman yan sa batas natin. Pero talaga ang tension dito sa trial by publicity is, on the one hand, fair trial. On the other hand, freedom of the press and freedom of speech. Kaya titimbangin niya ng bawat huwes bago mag-gag order. At yung mga nagsasabing trial by publicity, dapat rin nilang maintindihan na sa ating konstitusyon, sa Bill of Rights natin, isa lang naman ang profesyon doon na nire-refer o pinoprotektahan mga press lang. Kaya nga, the right to freedom of the press. Kasi sila ang Fifth Estate, na sabi nga ng ating Korte Suprema na naaayon rin sa US Supreme Court na ang mga journalists, mga reporters, there is a leeway for a certain amount of inaccuracy. Kasi kung ang ating standard ay accurate, wala na magiging balita. Debate will not ensue. At saka investigation will not prosper in a democracy. Hati po ang opinion ng mga kapatid po natin dito. Hati dyan, Merong hati. nagsasabi na tama ang ginagawa ng presidente natin. Oo, Dapat oo. ganyan, talagang iron-handed about things like this. Yes. Pero meron din naman naaawa Oo. na sinasabing, nako, hindi kasi dumaan sa tamang proseso. Hindi tamang proseso. Pag-aakusa sa limang general. Yes. Attorney, as a lawyer, ano ang opinion niyo sa dalawa? Well, ako, nandito pa ako sa gitna. Pero ako, I'm always for freedom of the press. At saka freedom of speech. Tama. Mas gusto ko yan. Kesa sa ibang mga... Kasi freedom of speech is a matter of conscience. Freedom of the press is a matter of democracy. Ayan. Kaya kung may higher interest over a private interest, dapat sumaibabaw ang public interest, which is kalayaang maghayag ng mga periodiko at kalayaang magsalita ng mga mamamayan, including President. May remedyo naman, sabi mo nga. Libel, perjury, pero bilang lingkod bayan, dapat hindi onion skin. We take it on the chin at dependahan ng sarili. Ayan. For intelligent conversation over the weekend, thank Oo you nga. so much, Attorney.